Good day everyone, I'm Daniela A. Kalangian, third year from Department of Education. So, our topic entitled Reflect on the Use of Technology and on its relevance and appropriateness. So, ito naman ang mga principles na isa-isahin natin para matutunan. Principles in selecting instruction materials based on their appropriateness and feasibility, appropriateness, target learners and instruction, authenticity, dependable interest, cost, economy, organization, and balance. So, meron daw 4 principles na dapat nating tandaan kapag gumagamit ng mga technology sa pagtuturo. So, isa na doon ang so first is reinforcement. From the word itself, reinforce. O pagpapalakas. And ginagamit ito through technology para mas lalong tumibay, mas lalong maging stronger and masuportahan yung pagtuturo natin. And parang pampatibay din ito ng mga lessons. Ayan. So second is accessibility. So, madaling ma-access. So, dito naman, siguraduhin natin na yung mga student ay madaling makagamit ng mga technology. Dapat user-friendly at available din sa kanila. So, the next is assessment o pagsusuri. So, dito naman, gagabayan natin yung mga estudyante sa paggamit ng technology. Gaya ng ginagawa sa mga klase, diba? Mga discussions and labs. Ayan, dapat na meron tayong mga paraan para ma-assess natin sila kung naiintindihan man nila ito at nagagamit nila ng tama ang technology. And the last one is alignment. So, from the word itself, syempre ina-align natin through technology para sa isang specific na dahilan. Diba? Hindi lamang para makuha yung attention nila from the mga materials and lesson na gagawin natin. Dapat din, hindi rin nakakaabala sa ibang mga pagtuturo natin na dapat nakakatulong ito sa pag-aaral nila. So, ayun yung mga 4 basic principles na lagi nating tatandaan sa paggamit ng technology sa pagtuturo. So, next naman ay ang education daw at technology ay lagi nang magkatuwang. Siyempre, nowadays, diba, marami siyang benefit sa education, yung technology na ginawa, mas napadali, mas napaganda. Ayan, diba, na may kita naman talaga natin. And ang appropriate technology kasi ay nag-i-illustrate to sa paggamit ng tamang technology na related sa pangangailangan ng mga student natin and sa guro na rin, diba? Para mas mapaganda, mas ma-classify yung mga lesson natin na maituturo sa mga bata. And so, ang full potential ng technology naman is nakakatulong to maging creative at critical thinking ng mga estudyante. And hindi sapat ang pagkakaroon ng mga technical tools sa paggamit nito. Dapat mahalaga rin na ginagamit ito para mapabuti pa ang kanilang mga pag-iisip at pagiging creative nila, mas lumalabas sa kanila, diba? For example, paggamit ng mga apps na nagtuturo ng mga encoding para mahingkayat sila yung mga estudyante mag-isip ng mas malalim, o di kaya mga digital tools na para gumawa sila ng mga sarili nilang presentations, kagaya nito, mga PowerPoint and projects, diba? Mas napapalakas yung kanilang mga creativity at problem solving nila. So, next naman is ang mga principles in selecting instructional materials. So, ito naman ay nakafocus sa mga materials na connected talaga at effective sa mga learnings ng mga estudyante. Siyempre, kabilang dito ang pagkakaroon ng malinaw na mga layunin nila and pagiging connected sa mga kakayahan ng mga estudyante at pag-support na rin sa mga iba't ibang estilo o sa iba't ibang pagkatuto ng mga bata. And napakahalaga rin yung isaalang-alang natin yung accessibility at mga connected or kaugnay na mga materials sa mga lesson na itinuturo natin. So, ayan. So, dito naman, mahalaga na ang mga teachers ay familiar sa lahat ng mga instructional materials na ginagamit nila.
So, ang kaalamang ito ay tumutukoy sa mga guro na ipinapaliwanag ng maayos yung mga concepts nila at sagutin ng mga tanong sa mga estudyante. So, isang example nito is kung nagtuturo yung teacher, diba, tungkol sa mga hayop, sa mga creature, mga ganun, dapat niyang suriin yung mga aklat at mga videos na ginagamit para maging akma siya and tama yung mga informations na sinasabi niya. Ayan. So, dito naman, dapat na piliin ng mga instructional materials ng no bias at hindi sa gusto lang ng guro. Ayan. So, importante kasi na makatulong talaga ang mga materials na matututunan ng mga estudyante. Hindi lang yung favorite kasi ni teacher kaya ganito yung tinuturo niya. Hindi lang ganun. Siyempre, dapat connected and related talaga sa mga tinuturo natin sa mga bata. Siyempre, mga elementary yan, di ba? So, nakaka-catch up talaga natin yung mga attention nila. So, mas pinapaniwalaan talaga tayo. So, isang example nito na dapat natin tignan yung quality ng mga materials at kung bagay ba ito sa mga estudyante and hindi ba to nakaka-apekto sa kanila and hindi lang kung ano yung mga paborito ng mga guro. So, ayun, yun yung about dito. Ayan, kaya sana marami kayong natutunan sa lesson natin ngayon na talaga namang may i-apply natin pag gumamit tayo ng technology sa pagtuturo. Ayan, kaya maraming salamat at hanggang dito na lang. Paalam!